I will persist until I succeed. Perhaps that is the motto of the mother in the gospel. Yung kahit nire-reject na, kahit parang walang nakikinig, patuloy at patuloy siyang paulit-ulit na nangungulit. At ang pangungulit niya ay nagdulot ng grasya. Katulad sa atin po ngayon, lahat ay makarelate. Isang babae, isang ina, inaalihan ng demonyo ang kanyang anak. Kaya ginawa niya ang lahat upang lumapit kay Jesus at makaawa. Marami akong nakakausap, lalo't tigit ang mga magulang. Father, yung aking asawa, kaya ko yung tiisin. Yung asawa ko niya, magdusa ka, magtiis ka. Pero pag ang anak na ang pinag-uusapan, parang hindi kayang tiisin. Iba ho kasi ang pagmamahal ng magulang sa kanyang anak, gagawin ng lahat para ang kanyang anak ay maging maayos at mabuti. Ganyan si Mama Mary sa atin, ang ating Divina Pastora. Palapakan po natin ang ating Divina Pastora. Tamang-tama sa ating lahat ito. Yung istorya ng isang ina, istorya ng buhay natin. Pero paglapit natin sa Diyos, may mga pagkakataong tila may rejection. Masakit po ang ma-reject. Eto na, yung isang ina, siya po'y taga Cananea at ang kanyang tirahan malapit sa Tiro at Sidon. Ito pong Tiro at Sidon, ito po'y ang mga tao dito'y hindi naniniwala sa Diyos. Sila'y mga pagano, hintil. Hindi sila kabilang sa bayang Israel. Ay malaki po ang gap ng Israelita sa mga hindi kanilang kadugo. Ito po ang Cananeang ina, lumapit kay Jesus at ang sabi niya, Panginoon, Lord, Son of David, have pity on me. Ang aking pong anak ay inaalihan ng masamang espiritu, possessed by the evil spirit, at luba po siyang nasasaktan, pinahihirapan. Alam po niyo ang sagot ni Jesus? Dead mom. Silence. Silence. Sabi nga po sa Tagalog, gapotok man, hindi sinagot ni Jesus. Alam po niyo, minsan ganyan din tayo. Lumalapit tayo sa Diyos, nagdadasal, paulit-ulit ang ating dasal, pero parang walang nakikinig. Paulit-ulit tayo nangungulit, pero parang hindi tayo napapakinggan. Ang Diyos yata'y tahimik, wala yatang pakialam sa akin. The first rejection, silence. Marami sa atin ay ganito. Pero itong ina, hindi pa rin tumigil. Paulit-ulit na nangungulit. Minsan, kakulit ka na rin. Kakulit. Lumapit uli at ang sabi ng mga alagad sa Panginoon, pagbigyan na nga ho ninyo, are, ay pagkakulit. Ingay na ingay. Susunod sa atin. Pagbigyan nyo na po. Ano po ang sabi ni Jesus? Ako'y sinugo, hindi sa ibang lahi, kung hindi sa bayang Israel. To the lost sheep of the house of Israel. Second rejection ay hindi pa rin tumigil ang ina. Sa pangatlong pagkakataon, siya'y lumuhod na, nagpatira pa. At ito matindi. Ang sabi niya, Lord, have pity on me. Hindi niya sinabing, kawaan niyo po ang aking anak. Hindi. Sapagkat yung sakit na nararamdaman ng kanyang anak, sobra-sobra ang sakit na kanyang nararamdaman bilang ina. Anong sabi ni Jesus? Ito po, medyo matindi uwari, medyo masakit. One of the figures of his speech. Hindi nararapat na ang pagkain ng mga anak ay itapon sa mga tuta. Alam niyo kung bakit ganito ang sinasabi? Yung mga Israelita,
Ang tingin sa sarili, sila lang ang maliligtas. At kapag hindi po Israelita, itong mga Israelita, ang taas-taas ng tingin sa sarili. Hindi ko katulad natin, tayo mga Pilipino, tayo po'y very hospitable, friendly. Lalo tigit sa mga foreigners, tayo ngayon nag-i-English pa para ma-accommodate. Oy, talaga naman, magsiya-selfie pa para yung mga foreigner, kahit yun ay puti, itim, talagang very accommodating. Itong Israelita, hindi. Baligtad. Ibang lahi ka, etsopuera ka. Hindi ka namin kabate, dyan ka lang. At ang matindihin ito'y are, yung mga Israelita, ang turing sa kanilang kaaway at hindi Israelita, alam niyo kung ano? Excuse me for the word, hayop. Kaya ang sabi dito, hindi nararapat ng pagkain ng mga anak ay itapon sa mga tuta. Third, rejection. Pero nung sabi ng ina, listen, napakaganda ho na rin. Opo, Lord, pero kahit po ang mga mumo, at natatapon sa sahig, ay kinakain ng mga tuta. At doon napatunayan ni Jesus, woman, great is your faith. What you wish, ibibigay ito sa iyo. And right there and then, from that moment, ang kanyang anak ay gumaling because of the faith of that woman. Palapakan po natin ang Diyos na ito na laging nagmamahal. Alam po ninyo, ang kailangan laang paulit-ulit. We keep on coming back. We keep on asking the Lord. We keep on knocking the door over and over and over again. Ako na may paulit-ulit na Ako na may pabalik-balik na. Minsan ako'y sawang-sawa na. Araw-araw na lamang. Mayat-maya na lamang. Itong aking hinihiling. Pero yun po ang nakikita ng Diyos. Ganok kalakas, ganok kalalim ang ating pananampalataya sa Diyos. Minsan, kailangan din nating mangulit. Kulitin natin ang Diyos. Dahil sa extrang knock at extrang pagtatanong at extrang paglapit, ulit-ulit na kulit. Tiyak, maya-maya, bukas makalawa, bago matapos ang taon, sa isang taon o kailanman, may biyayang laging ipinagkakaloob sa atin. Palapakan natin ang Diyos na ito na laging nagmamahal. Katulad doon itong nakaraang isang linggo, parang mahigit na almost 2 weeks ulang-ulan, baha. Nung isang linggo, marami din sa inyo hindi nakasimba, ang iba nasa online mass. Pero sabi ko, yain na, dire-diretso tayo. Tapos nung isang araw, na-cancel, babagyo daw uli. Sabi ko, okay lang yan. Kahit paulit-ulit ang bagyo, paulit-ulit ang ulan, lagi-lagi, bukas makalawa, sisikat ang araw. Alam po ninyo, tinitingnan ng Diyos yung ating pananampalataya, yung kulit. Alam nyo, sabi na aking kaibigang pare, Father, alam po niyo yung kulit. Ang kulit pala daw ay kapit na paulit-ulit. Kumapit lang tayo ng paulit-ulit sa Diyos. Hindi yung, ako'y na-reject ayoko na. Ako'y napahiya. Hindi na ako pupunta diyan. Alam nyo, minsan mapahiya tayo. Kailangan ma-experience natin ang rejection. At alam natin, 3 in the Bible. Naging 3 beses na reject. Ang ibig sabihin ng 3, paulit-ulit. Ganyan ang buhay natin. Paulit-ulit tayong babagsak. Paulit-ulit tayong madadapa. Paulit-ulit tayong magkakasakit. Paulit-ulit tayong magkakasala. Pero itong maganda, paulit-ulit din tayong kakapit sa Diyos. Kagabi, madaling araw yata, may laban si Alex Ayala.
Hindi ko alam kung sinong nanalo. Sana nanalo, ano ho. Pero nakakatuwa, ang tennis player natin, batang-bata, 21 years old. Tuwang-tuwa tayo kapag nananalo. Pero alam natin, sa kanyang pagkapanalo, ang marami doon, talo. Sa kabila ng panalo, naroon ang sakripisyo, naroon ang sakit, ang pagod, katulad ng buhay natin. Huwag na ho tayong lumayo. I-focus mo nga aking ulo at ang aking buhok. Are nalaan. Pagpasok, pagpunta ko dito ng January, ito ho ay kalbo talaga. Ito sa mga walang buhok, makinig kayo. Marami naman dito. Ano ha? Nung ako'y naging pare, ay talaga namang ubos ng ubos. 10, 15, 20, lahat ilugon. Ay di, parang sabi ng mga fathers, ikikita ka Iran. Oh, bakit? Nasa Iran ang buhok. Ayan, di nawala ng buhok ko. Alam nyo, ang ginagamit, hindi ako tumigil, paulit-ulit. Minoxidil, shampoo ng kabayo, sapila, yung mga aloe vera. Abay, alam ho ninyo, may isang pari lumapit sa akin, kaklase ko pa taga Gumaca, Quezon. Father, nagulat ako. Ba't ang iyong buki? Lumago. Ay, yun ay kalbo rin. Father, i-share ko sa iyo ang aking sekreto. Ano yun? Medicare. Ano? Yan. Ito ho. Are ha, ako'y hindi nagdadamot. Pakinig ang mga kalbo. Ay, nung lumalago yung papa, ayos alam mo ninyo, isang linggo, pupunta ho kami sa Mindoro, di maulan, mahangin, sa barko'y, kitang-kita ko yung aking bukay, napayipoy. Buhok pala ang yan. May himala na. How much more pag ang ating buhay ay ikinapit natin sa Diyos. I will persist until I succeed. Paulit-ulit lang. Don't give up. Kulitin natin ang Diyos at tiyak may mangyayaring himala sa ating buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Palapakan natin ang Diyos.